Sasambahin ka sa dakuling, mananatili sa iyong liling, nang masumpungan ka sa dakuling. Ang Panginoon
Praise the Lord. Good morning po sa ating lahat. Hallelujah. Okay. Sige po, tayo po ay po sa ating mga paboritong upuan. Hallelujah. So, buksan po natin ating Bible. Kasi ngayon po ay February 1. Pag month of February, ano po ang sineselebrate pag month of February? Love month. So, buksan natin ating Bible, Psalms 103. Begin verse 1, papasahin po sa English New International Version. Sabi po dito, praise the Lord, my soul, or my inmost being, praise His holy name. Praise the Lord, my soul, and forget not all His benefits. Who forgive all your sins and heal all your diseases. Who redeems your life from the pit and crowns you with love and compassion. Who satisfies your desire with good things, so that your youth is renewed like the eagles. The Lord works righteousness and justice for all the oppressed. He made known His ways to Moses, His deeds to the people of Israel. The Lord is compassionate and gracious, slow to anger, abounding in love. He will not always accuse, nor will be harbor His anger forever. He does not treat us as our sins deserve, or repay us according to our iniquities. For as high as the heaven and above the earth, so great is His love for those who fear Him. As far as the east is from the west, so far as He removed our transgression from us. Tayo po yung buong manalangin, Panginoon. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan ka namin, Panginoon, sa napakagandang umagang itong pinagkalab mo sa amin. This is the day that you have made, and we will rejoice and be glad in it. Maraming salamat sa panibagong kalakasan, sa panibagong pag-asa, panibagong umaga, panibagong pakikibaka, panibagong tagumpay, sapagkat sinabi mo sa mga salita mo, higit pa po kami sa mananagumpay, Panginoon. At marami pong salamat sa kalayaan pinagkalab mo sa amin, at kami po'y malaya na pag-aaral ng salita mo, Panginoon. Dahil salita mo ang aming pag-aaralan, niling po namin ang kapangyarihan ng banal mong Espiritu sa mga sa aming kalagitnaan. Open our spiritual eyes, spiritual mind, spiritual understanding, panglabos po namin maunawaan yung mensahe sa amin sa umaga. Hindi lang maunawaan, kundi maipamuhay namin, maibahagi po namin sa iba, Panginoon. Dahil banal ng Espiritu, Ikaw muna sa aming kalagitnaan, inakin na po namin ang katagumpayan sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Sige po, palakpak sa Panginoon. Ito pong Psalms 103, ito po ay naglalarawan, nagpapahayag, at nagpapala sa amin ng walang hanggang pag-ibig ng Diyos sa atin, ng kamangha-manghang pag-ibig po ng Diyos sa atin. Dito po sa Psalm 103 ay pinapalam po ng Panginoon na tayo po ay mahal na mahal ng Diyos. Amen. So dahil po araw ng month of February, love month, so topic po natin ay patungkol sa pag-ibig. Tapos po ang kamay ng mga umiibig. Praise the Lord, lahat po tayo umiibig. Ang pamagat po ng ating pag-aaralan, knowing God loves me. Knowing God's love sa Tagalog, alam kong mahal ako ng Diyos. Alam po ba natin na tayo ay mahal ng Diyos? Amen. At kung hindi po natin alam, pinapalam po ng Diyos na siya po na tayo ay mahal na mahal niya, hindi lang pagkamahal, kundi mahal na mahal po tayo ng ating pong Panginoon Diyos. Knowing God loves me. Alam kong mahal ako ng Diyos. Ano po kaya yung dating sa akin? Ano po kaya yung magiging actuation natin kapag nalaman natin na
na tayo po'y mahal ng ating buong Panginoon Diyos. Meron pong isang estudyante sa isang pong seminary class. Siya po ay biglang tumayo at sinabi sa kanyang professor, sabi niya, "Sir, I don't believe in God." Sabi niya, "Hindi po ako naniniwala sa Diyos." So yung kanya pong mga klase ay nagulat. Kami yung professor ay nagulat. "Sir, I don't believe in God. Hindi ako naniniwala sa Diyos." Sabi ng professor, "Pwede bang ilarawan mo sa akin yung Diyos na hindi mo pinaniniwalaan?" Sabi po ng professor, "Pwede bang ilarawan mo sa akin yung Diyos na hindi mo pinaniniwalaan?" Sabi po ng estudyante, "He is ang loving God. Hindi siya mapagmahal na Diyos. Vengeful God, mapaghiganting Diyos. Angry God, magagalatin na Diyos. Unjust God, hindi makatarong ng Diyos. Cruel God, malupit na Diyos." So yun po yung kanyang paglarawan. Isang Diyos na hindi mapagmahal, isang Diyos na mapaghiganti, isang Diyos na magagalitin, isang Diyos na hindi makatarungan, isang Diyos na malupit. Yun po ang kanyang paglarawan sa Diyos na hindi niya pinaniniwalaan. Ang sabi po ng profesor, ay hindi rin ako naniniwala sa Diyos na yan. Sapagat ang Diyos ko ay Diyos ng pag-ibig. Sapagat ang Diyos ko ay hindi mapaghiganting Diyos. Ang Diyos ko hindi magagalitin. Ang Diyos ko ay makatarungan. Ang Diyos ko hindi mulpit. Ang Diyos ko ay punong-puno ng kahabagan. At marahil na hindi rin po tayo naniniwala tungkol sa Diyos na inarawan po ng estudyante hindi naniniwala sa Diyos. Roman number 1, the descriptions of God's love. Yung pong paglarawan ng pag-ibig ng Diyos. Sabi po sa verse 8, Psalms 103 verse 8, "The Lord is compassionate and gracious, slow to anger, abounding in love." And sabi po sa verse 11, "For as high as the heavens are above the earth, so great is His love for those who fear Him." And sabi po sa verse 17, "But from everlasting to everlasting, the Lord's love with those who fear Him, and His righteousness with their children's children." The description, yung po yung description ng pag-ibig po ng Diyos, ang paglarawan ng pag-ibig ng Diyos. Paano po natin i-describe o paano po natin ilalarawan ang isa pong napakagandang bulaklak na rose sa isang tao na from birth ay bulag? Paano natin may describe sa kanya yung rose na napakaganda sa isang tao na from birth ay bulag siya? Ibig sabihin, dahil bulag sa pagkabata, hindi niya alam yung bulaklak, wala pa siya nakikita. So napakahirap i-describe, di ba? Ang isang magandang bulaklak sa isang tao na from birth ay bulag. Paano natin ilalarawan ang isang napakagandang love song sa isang taong from birth ay bingi at pipi? Ini siguro i-describe natin sa namin, mahirapan po tayo. Amen po ba? Paano natin i-describe yung thrill ng run race, yung thrill ng pagtakbo sa isang taong from the very beginning, from birth ay lumpura, hindi po nakakarami. So napakahirap ipaliwanag. Paano natin ipapaliwanag yung infinite love of God, yung walang hanggang pag-ibig ng Diyos, yung walang limitasyon ng pag-ibig ng Diyos, yung walang katapusan pag-ibig Diyos sa isang tao katulad natin na mayroong limitasyon. Mayroong limitasyon na ating isipan. May hangganan na ating pagmula. Paano natin ipapaliwanag? Amen. Isa po sa pinaka-distinguished na katangian ng Panginoon, He is a God of love. So po ay Diyos ng pag-ibig. Sabi po ng Psalms 103, verse 8. Basahin po natin ulit. "The Lord is compassionate, gracious, and slow to anger, abounding in love." At sa pong
description ng pag-ibig? Abounding in love. Ano po ang Tagalog na abounding? Sa dictionary, sabi po ng meaning na abounding, existing in or providing a great or plentiful quantity of supply. Sa Tagalog, bumubuhos, umaapaw na pag-ibig. Walang tigil na pag-ibig. Saganang pag-ibig, walang humpay, siksik, liglig na pag-ibig. Yun po yung description ng pag-ibig ng Diyos. Abounding. Umaapaw. Saganang-sagana. Siksik, liglig, at umaapaw pa. Yun po yung description ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Amen. Yung pag-ibig po ng Diyos, hindi nakabase sa pag-ibig natin sa Kanya. Hindi po tayo minamahal ng Diyos ng siksik, liglig, at umaapaw dahil mahal natin ng Diyos. Ang pag-ibig po niya ay hindi nakabase sa pag-ibig natin. Hindi natin sa mahal pa rin po tayo ng Panginoon. Kasi yung pag-ibig natin sa Diyos, hindi naman siksik, liglig, umaapaw eh. Kasi nagbabago tayo, may limitasyon tayo eh, di ba? Pag pinagpapakala tayo, mahal na mahal natin ang Panginoon. Di ba? Pag puro blessing, magandang takbo ng buhay, mahal na mahal natin si Lord. Pero may problema na, nagkaroon ng problema, may mga pinagdadaanan na, naggumaganong doon na yung pag-ibig natin na babawasan, minsan nagtatanong tayo, Lord, mahal mo ba talaga ako? Bakit ko nararanasan to? Abounding love. Umaapaw. Sagana. Yung pag-ibig po ng Diyos sa atin. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hindi po ba tayo natutuwa? Amen. Sagana. Umaapaw. Siksik, liglig ang pag-ibig po ng Diyos sa atin. Psalm 103 verse 11. For as high as the heaven are above the earth, so great is His love for those who fear Him. Sa ibang translation, New Living Translation, for His unfailing love toward those who fear Him is as great as the height of the heavens above their unfailing love. Ano sa Tagalog yung unfailing? Unfailing, not failing, or liable to fail. Hindi. Unfailing, hindi babaksak. At walang kakayanang bumagsak. Unfailing lang. Sa Merriam-Webster Dictionary, tatlo po yung ibigay niyang meaning sa word na unfailing lang. Number one meaning po ng unfailing lang, constant love. Ano ibig sabihin ng constant love? Steady. Hindi natitinag, hindi nagbabago, tapat. Yun po yung isang meaning na unfailing love, constant, steady, hindi nagbabago, hindi kumukupas, hindi po nagbabago yung pag-ibig ng Diyos sa atin. Huwag po natin isipin na kapag tayo sumablay, kapag tayo pinakakuha ng kasalanan, eh pag-ibig ng Diyos ay nagbago na, parang hindi na ako masyadong mahal ng Panginoon, hindi po totoo yan. Yung pag-ibig ng Diyos, constant, hindi kaya tinagin, hindi magbabago. Miski yung pag-ibig po natin sa Panginoon, nagbabago. Yung pag-ibig natin, gano'n pabago. Pero yung pag-ibig ng Diyos sa atin, hindi po nagbabago. Miski tayo ay sumasablay, yung pag-ibig nyo gano'n pa rin. Hindi po na babawasan. Naintindihan mo po natin? Kaya wag po natin isipin, kapag tayo minsan nagkawa ng pagkukulang, iniisip natin, baka hindi na ako mahal ng Diyos. Baka hindi na ako masyadong mahal. Hindi po totoo yan. Ang pag-ibig ng Diyos, constant, nananatili. Hindi nagbabago. Miski pabago-bago po yung pag-ibig niya sa atin. Another definition, yung pong unfailing love, everlasting. Walang hanggan. Walang katapusan. Yung pag-ibig niya sa atin, everlasting. Sabi pa ng Jeremiah chapter 31 verse 3, I have loved you with an everlasting love. Minahal kita ng walang hanggang pag-ibig. Everlasting.
walang hanggan, walang katapusan. Amen. Hindi po nagtatapos. Ang pag-ibig natin may katapusan. Minsan nagmamahal lang tayo kasi mahal din tayo ng kapwa natin. Kapag hindi na tayo mahal, hindi na rin natin mahal. So ibig sabihin, pag-ibig natin hindi everlasting. May hangganan. May sukatan tayo. Diba? Ang Panginoon walang sukat. Walang ganyung pag-ibig sa iyo, kapatid. Miski ano kalagayan mo sa buhay. Miski ano ang estado mo sa buhay. Miski anong ginagawa mo sa buhay. Yung pag-ibig ng Diyos sa iyo, yung pag-ibig ng Diyos sa akin, yung pag-ibig ng Diyos sa akin lahat, nating walang hanggan. Amen po ba? Palakpakan po natin ang Panginoon. Another definitions of unfailing love, sure love. Siguradong pag-ibig, sure, born. Sigurado po yung pag-ibig ng Diyos. Sure born. Hindi magmimintes. Hindi magmimintes. Sigurado. Na hindi natin po pwedeng pagdudahan po yung pag-ibig ng Diyos. Constant love, everlasting love, sure love. Sure na sure si Lord na mahal tayo. Pero ang tanong, tayo po ba ay sure na mahal natin ang Panginoon? So po sigurado, walang duda. Sure na mahal ang Panginoon si Brother Freddy. Sure na mahal ang Panginoon si Brother John. Sure na mahal nila tayong lahat. Pero ang tanong, tayo po ba ay sure na mahal natin si Lord? Patunayan po natin sa gawa. Madali po magsabi, Lord, I love you 3 times a day. Amen. Yung pag-ibig ng Diyos, hindi naman po 3 times a day. Every second, every minute, every hour of the day, yung pagmamahal sa atin po ng ating Panginoon Diyos. Palakpakan po natin ang Panginoon. Psalms 103, verse 17. Sabi po dito, but from everlasting to everlasting, the Lord's love is with those who fear Him, and His righteousness with their children's children. Sa Passion Translation po ng Bible, ito po yung translation niya sa Psalm 103 verse 17. But your endless love stretches from one eternity to other, unbroken and unrelenting toward those who fear Him. Ito po yung translation ng The Passion Translation. But your endless love stretches from one eternity to other, unbroken, unrelenting. So tatlo po yung binagit niya na description ng pag-ibig ng Diyos. Number 1, endless love. Walang katapusang pag-ibig. Tuloy-tuloy na pag-ibig. Sa New Living Translation, ang nakalagay doon, your love remains forever. Pag ganyan po sana sa New Living Translation, ang nakalagay po doon ay, your love remains forever. Pag-ibig mo ay nanatili. Sa Amplified Version, from everlasting to everlasting. Endless love. Pag-ibig na nananatili. Unbroken love. Pag-ibig na hindi, ano po yung unbroken? Hindi nasisira. Hindi nagkakalamat. Amen. Hindi po nasisira, hindi nagkakalamat yung pag-ibig ng Diyos. Buong-buo. Kasi minsan yung pag-ibig natin nagkakalamat. Di ba? Minsan nasisira yung pag-ibig natin. Kasi yung pag-ibig po ng tao sa kanyang kapwa, yung pag-ibig natin sa Diyos, minsan may limitasyon talaga eh. At minsan mayroong kondisyon yung pag-ibig natin. May po ba? May kondisyon eh. Mahal kita, mahal mo rin ako. Mahal kita kapag pinagpapala mo ako. Minsan ganun tayo sa Panginoon eh. Parang binibigyan natin ng kondisyon, Lord, mamahalin kita kung. Di ba? Naglalagay tayo ng kondisyon, Lord, mamahalin kita, susunod ako siya kung.
kung ang daming kondisyon. Pero ang minahal po tayo na walang kondisyon, unconditional love of God. Agape kind of love, divine kind of love. Walang kondisyon. Hindi po sinabi ng Panginoon, mamahalin kita kung mamahalin mo rin ako. Hindi po sinabi, mamahalin kita kung susunod ka sa akin. Hindi po sinabi, mamahalin kita kung magbabago ka. Sabi ng Panginoon, mahal kita maging sino ka man. Hindi po kinuming Padilla yan. Sabi ng Padilla, mahal kita maging sino ka man. Galing po sa Panginoon. Maging sino man tayo, mahal tayo, walang kondisyon. Amen. Unbroken love, unrelenting. Ano po yung sabihin na unrelenting? Walang humpay. Walang tigil. Unrelenting love. Walang humpay. Walang tigil. Hindi nagbabago. Amen. Endless love, unbroken love, unrelenting love. Yung po yung description ng pag-ibig ng Diyos. Abounding. Maapaw, siksik, liglig, at umaapaw pa. Unfailing, constant, everlasting, sure. Endless love, unbroken love, unrelenting love, and unconditional love. Pag-ibig na walang kondisyon. Palakpakan po natin ang Panginoon. So yun po yung description ng pag-ibig ng Diyos sa atin. The definitions of God's love. Sabi po sa verse 2, Psalms 103 verse 2. Praise the Lord, my soul, and forget not all His benefits. Ang point po dito ay hindi po simple lang na ang Diyos ay umiibig o ang Diyos ay nagmamahal, kundi mismo ang Diyos ang pag-ibig. God Himself is love. Ang pag-ibig po hindi lamang isang katangian attribute ng Diyos, kundi ito po the very nature of God is love. Yung po yung definition ng God's love. The very nature of God. Kalikasan po ng Diyos, yung pag-ibig. Hindi lang po siya umiibig sa atin, kundi yung pag-ibig sa mismo po yung pag-ibig. Amen. The very nature of God is love. Sabi po ng 1 John 4:16, and we have known and believed the love that God has for us. God is love. Ang pag-ibig, ang Diyos ay pag-ibig. And He was abides in love, abides in God, and God is in Him. Ulitin natin, ang pag-ibig hindi lamang po isang attribute o isang katangian, kundi yung pag-ibig yung po mismo yung the very nature of God. So the definition of God, of love is the very nature of God. Pinakakalikasan po ng ating Panginoon. Pag sinabi po natin God is love, means that God wants the very best for us. Pag sinabi po natin ang Diyos ay pag-ibig, ang ibig sabihin, ang gusto po nito sa pinakamainam, pinaka-the best sa atin. Ang gusto pong ibigay ng ating Panginoon. Yung best interest, yung our best interest in mind, yung po ay nasa isipan po ng ating Panginoon. Amen. God wants us to give good gifts and provide us with all His benefits. Kaya pag sinabi po natin, God is love, ang ibig pong sabihin ng gusto ng Diyos, gusto tayong buhusan ng mga pagpapala, buhusan ng lahat ng benepisyo na pwede natin matanggap dahil tayo po ay anak ng ating pong Panginoon Diyos. Psalms 100 verse 2, bless the Lord of my soul and forget not all His benefits. Purihin mo ang Panginoon o kaluluwa at huwag mong kalilimutan ang lahat ng mabuti niyang gawa. So ang the very definition of love, love is the very nature of God. Palakpakan po natin ang Panginoon. Sabi ko sa verse 2, praise the Lord of my soul and forget not all His benefits. Romans 3, the benefits of God's love. Ang benepisyo ng pag-ibig. Ano ba yung benefits? Ano ba yung pakinabang
na makukuha natin mula po sa dakilang pag-ibig ng Diyos. Ang sabi po ng verse 3, who forgives all your sins and heals all your diseases. So number one benefit is spiritual benefits. Undi po natin sa verse 3, who forgive all your sins, who heals all your diseases. Psalm 103 verse 12, as far as the east is from the west, so far as I remove your transgression from us. Spiritually speaking, God's love removes the barrier na nakapagitan po sa atin. Tinanggal niya yung barrier na naghiwalay sa atin mula po sa Panginoon. Kaya po ang tao ay hindi nakakalapit sa Diyos sapagkat meron po hanggang, merong barrier. Merong nakaharang sa Diyos at sa tao. Yung pag-ibig ng Diyos, tinanggal po niya yung barrier. Naghiwalay sa atin sa Diyos sa pamagitan po ng pagkakasya niya ng death of our sin. Yung utang ng ating po kasalanan. Amen. Upang tayo po ay naitipo natin ng loving relationship with God. God love remove our sins as though they never existed. Ang pag-ibig po ng Diyos ay nag-alis ng ating mga kasalanan na para bang hindi ito umiira, na para bang hindi tayo nagkasala. Inalis ng pag-ibig ng Diyos yung hanggang. Ano po ba yung kasalanan? Yung po yung hanggang para hindi ang tao hindi makalapit sa Diyos. Yung po yung hanggang kung bakit ang tao ay nakiwalay sa Diyos. Yung pag-ibig ng Diyos, yung po yung tanggal ng hanggang para tayo magkaroon ng isang joyful relationship po sa ating Panginoon. Palakpakan po natin ang Panginoon. Eternal benefits. Psalm 103 verse 4. Who redeems you from pit and crowns you with love and compassion. Psalm 103 verse 1, sabi ko ulit. Who redeems your life from the pit and crowns you with love and compassion. Sa bingit ng kamatayan, ako ay iniligtas at pinagpala ako ng pag-ibig niya taba. Who redeems you, who redeemed us from the pit? What is the pit? The pit is the pit of death. God rescues us, the fallen humanity, from our own bent of destruction and give us eternal life. Lahat po tayo, ang ating pong destinasyon ay sa impyerno. Yung po yung destinasyon natin. Yung pag-ibig po ng Diyos. Yung pong pag-ibig ng Diyos ang nagligtas sa atin sa kamamahan at binigyan po tayo ng buhay na walang hanggan. Eternal life. Ano po yung sabihin ng eternal life? Walang hanggang buhay. Walang katapusang buhay. Hindi lang dito sa lupa. Hanggang sa pagdating po ng takdang panahon na babalik po ang Panginoon at tutuloy tayo at isasama tayo sa kanyang kinaroonan para maranasan natin, may natin presensya at maranasan natin yung buhay na walang hanggan sa piling po ng ating Panginoon. Palakpakan po natin siguro. Authoritatively, meron po authoritative benefits. Sabi po muli sa verse 4, who redeemed your life from the pit and crowns you with love and compassion. God's love places a crown of royal glory and authority in us. God's love made us to be kingdom and priest to serve God. Sabi po Revelation chapter 1 verse 6. And has made us to be a kingdom and a priest to serve His God and Father. To Him be glory and power forever and ever. God's love made us to be kingdom and priest to serve the living God. Upang tayo po'y maglingkod sa ating Panginoon Diyos. We have been crowned with His love and given a new citizenship on earth and in heaven. Binigyan po tayo ng new citizenship dito sa lupa at dito po sa langit. Sabi po ng verse 10-11, mga minamahal, nakikiusap ako sa inyo bilang mga dayuhan at pangsamantalang nanina lamang sa idaigdig na ito. Sabi po ni Pedro, sino nakakilala ng Pedro?
Sabi ni Peter, tayo ba sinasabihan, mga minamahal, nakikiusap ko sa iyo bilang mga dayuhan at pansamantalang naninirahan lamang sa identity na ito. Sabi niya, nakikiusap ko sa inyo bilang kayong mga dayuhan at pansamantalang naninirahan sa identity na ito. Ibig sabihin, hindi talaga tayo taga rito. Bilang mga dayuhan, pansalang naninirahan sa daigdig, nakikiusap siya. Ang sabi po ng Philippians 3:20, subalit sa kabilang dako, tayo ay mga mamamayan ng langit. Doon nagmumula ang tagapagligtas na hinihintay natin ng may pagnanabik ang Panginoong Jesucristo. Sabi ni Peter, nakikiusap sa bilang mga dayuhan at pansamantalang naninirahan dito sa daigdig. Dayuhan para tayo. Foreigner. Dayuhan. Pansamantala lang tayo dito sa lupa. At ang sabi sa 3:20, sapagat tayo ay mamamayan ng langit. We are citizens of heaven on earth. Nasa lupa tayo, pero po tayo ang tunay nating lugar, langit. Naniniwala ka ba na taga-langit ka? Naniniwala ka? O tingnan mo yung tabi mo, mukhang tagalangit ka. Yung tabi mo, tingnan mo, mukhang tagalangit ba? Amen. Yung po siya, paano ba yun? Wala pa siya doon. Wala pa siya doon. Amen. Kaya kung tayo ay senior citizen, ako ay senior citizen, Filipino citizen, heaven citizen. Tatlo yung citizenship natin. Tayo po dalawa lang. Heaven citizen, junior citizen, Filipino citizen. Amen. Tagalangin po tayo. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Isipin mo, kung titingin ka sa sarili, Lord, ako pala yung dayuhan lang dito, kaya pala, iba yung klase ng mukha ko, Panginoon. Kaya pala, hindi katulad ng iba. Ako pala yung dayuhan, ako pala yung foreigner. Ako pala ay tagalangit. Isipin natin, darating isang araw, malapit na. Yung ating pong tinitiran dito, sabi nung sabihan, di ba may kanta? Sa langit, wala nang di. Wala nang po doon. Amen. Darating po isang araw. Babalik ang Panginoon. Kukunin yung mga nagtatapat at naglilingkod sa Kanya. Tayo po mga anak niya kukunin at dadalhin sa Kanyang kinakaroon at kinaroronan upang makasama natin sa magpakailang paman. Ito yung sinasabi ni John chapter 14 verse 1 ito. Palakpakan po natin ang Panginoon. Buhay na walang hanggan sa Panginoon. Physical benefits. Psalms 103 verse 5. Who satisfies your mouth with good things so that your youth is renewed like the eagle, sabi sa Tagalog. Sa sarili ang dulot niya ay kasiyahan habang buhay. Kaya naman ang lakas ko ay lakas ng kabataan at tulad ng agila ang taglay kong kalakasan. Like a father, God desired to give us good benefits of strength and endurance. Kalakasan, katatagan, yung po yung benefits natin. Kaya sabi dito, ang lakas ko, kaya naman ang lakas ko ay lakas ng kabataan, katulad ng sa agila ang taglay kong kalakasan. Yung po yung design ni Lord na ibigay sa atin, gift of strength and endurance. Kaloob ng kalakasan at katatagan. Sabi ko sa Tagalog, sa sarili, ang dulot niya ay kasiyahan habang buhay. Yung po ang gusto ng Panginoon. Buhay na punong-puno ng kasiyahan. Sabi ng Jeremiah 29 verse 11, for I know the plan I have for you. A plan to prosper you, not to harm, a plan to give you and not to future. Isang kinapukatsyang buhay na punong-puno ng pag-asa. Yung po yung benefits natin sa Panginoon. Physical benefits, hindi lamang po yan. Sabi ko ng verse 3, who forgive all your sins and heal all your diseases. Healing. Physical healing. Yan po ay benepisyo natin sa pag-ibig na makahinga si Kristo eh. Amen.
sabi ng Bible, by my wounds, by your stripes, Isaiah 53:5. Sabi po doon, He was wounded by our transgression, He was bruised by our iniquity, the chastisement of our peace was upon you, by your wounds. Sa pamagitan ng mga latay mo, we have been healed. Hindi po sinabi, sa pamagitan ng mga latay mo, Panginoon, pagagalingin mo ko, hindi po gano'n. By your stripes, we have been healed. Sa pamagitan ng latay mo, pinagaling mo na kami. Past tense, pinagaling. Anong gagawin natin? I-re-reinforce lang po natin yung pangako. Maraming salamat. I am healed. Kasi pangako mo yan. Benefit po natin yung physically. Dahil po sa pag-ibig ng Diyos. Pakpakan po natin ang Panginoon. Judicial benefits. Meron pa parang judicial benefits. Sabi po ng Psalm 119 verse 6. The Lord works righteousness and justice for all the oppressed. Our God is a righteous judge. Matuwid na hukom. Si Yahweh, sa Tagalog, sabi ko sa Tagalog, si Yahweh ay humahatol ang gawa na kaharunan. Natatamo na ginaapi ang kanilang karapatan. Our God is a God of justice. Parehas po. Hindi po kayang sumulan. Yung ating pong, yung human judge dito sa lupa, ay talagang aminin natin siya hindi patas. Di ba? Di ba ang katarungan may takip? Di ba si katarungan may takip yan eh? Ibig sabihin, wala siyang sinisino, wala siyang tinitingnan, mayaman kami hirap ang katarungan. Pero minsan sa mayayaman, yung katarungan nakabukas yung tanggal na yung takip eh. Amen? Pero ang Diyos, righteous judge, makatarong nun. Pag wala ka talagang kasalanan, ipagtatanggol ka ng Panginoon. Hindi mo kinakailangan pagsigaw, wala kang kasalanan, hindi ako kasali dyan, wala akong inosente ako. Hayaan mo ang Panginoon na magtanggol sa iyo. Amen. Isa lang kong kapatao. Bago po ako nabunan ngayon, marami akong kapatao. Pero meron po akong kaso na yung nahuli sa akin, hindi talaga sa akin. Nahuli ako, pero yung nahuling drugs, hindi sa akin. So, ibig sabihin, nahuli ako, pero yung nahuling droga, hindi ko sa akin. Ano, nakulong ako, nagkakaso ako. Pero ano pa nangyari bandang huli? Napawalan sana po ako. Kasi hindi pa pahintulutan ng Panginoon. Parang bagamat minsan, ay meron talaga injustices. Pero ang Diyos po talaga, pag tumawag sa Panginoon, wala talaga ako kasalanan. Pinawalan sana po ako. Marami po nakakulong sa mundong lupa ang walang kasalanan. Kasi po ang mga hukom nasusulan sa lupa. Pero ang Diyos po natin, kaya hindi masusulan. Hindi natin pwedeng sulan. Kasi pag dito natin makikita yung difference, yung pagkakaiba ng human love at divine love. Ang pag-ibig ng tao, kasi ang pag-ibig ng tao, pag mahal mo ang tao, parang lahat tanggap mo na eh. Pag mahal mo ang tao, parang may pinanisa, pinagtatakpan mo. Misking mali ang ginagawa, parang okay na kasi mahal mo eh. Minsan mayroong pagkukonsinte. Ganoon eh. Naranasan mo natin yan. Yung bang nagkamali ka, pero pinagtatakpan ka ng nanay mo. Kasi pag nalaman ng tatay mo, papaluin ka ng tatay mo. Kasi bakit pinagtatakpan? Kasi mahal. So meron po ng pag-ibig po ng tao, may kinikilingan. Diba? Minsan may konsinte, pero ang pag-ibig po ng Diyos, but God not always make judgment call. Pag mali. Hindi pwede na dahil ikaw ay anak ng Diyos, nagkamali ka, hindi na tama. Ako po, nabuon akin po ako, may kaso ako. Pero yung kaso ko na yun, kasalanan ko talaga. Talagang akin yung nahuli sa akin. Nabuon akin po ako. Buon akin ako. May kaso ako. Pero hindi ibig sabihin na dahil anak na ako ng Diyos, tinagad ko sa bilang Diyos pagkakalipas, ay aayusin niyo Lord. Gagawa ko lang para makuha na sa akin, hindi ko gano'n. Pag mali, Mr. P. Born again na, tinagad ko si Lord.
Kung ano yung katotohanan niyo po yun, nakakatulong po ako. Bakit? God is a God of justice. Hindi dahil anak ka ng Diyos, hindi dahil mahal ka ng Diyos, at kamali ka, gagawa ng parang ng Diyos para hindi ka mapala. Hindi po gano'n. Pag nagkamali ka, ay hindi mo ka ng Diyos kumakalit. Kailangan, dumayo ka sa patas ng tao. Amen? Kasi ganito yan eh. Sa Diyos, kapag tayo umamin ng ating kasalanan, ang swerte tayo, papatawanan tayo. Sa korte, pag inamin mo ang kasalanan mo, ikukulong ka. God is a God of justice. Pag mali, mali. Divine love hates what is wrong and embraces what is right. Kaya pag ikaw ay walang kasalanan, sino magbintang sa'yo, ang Diyos ang magtatanggol sa atin. Kaya mo sino na magtanggol. At sa Diyos ka magsumbong. Huwag ka magsumbong kung kanino-kanino. Kung wala kang kasalanan, bahala ka na po, Panginoon. Huwag na tayo mga tuwira. Bahala sila. Palakpakan po natin ang Panginoon. Divine love hates what is wrong and embraces what is right. Romans number 4, panghuli po, knowledge of God's love. Ang kalaman sa pag-ibig ng Diyos. Ano ba ang alam natin sa pag-ibig ng Diyos? Ito po yung Roman number 4, panghuli po. What do I know of God's love? Ano ba ang alam ko sa pag-ibig ng Diyos? Number 1, God's love is all-consuming. God love is all-consuming. God's love touches every part of our life. God's love is all-consuming. Yung pag-ibig ng Diyos touches every part. Bawat bahagi ng ating buhay hinihipo ng kaya nga all-consuming eh. Lahat ng bahagi ng ating buhay hinihipo ng pag-ibig po ng ating Panginoong Diyos. Nothing, no calling or circumstance, no adversity or advancement, no pain or promotion, no status or station escape the brush stroke of God's love. Wala pong makakaiwas, makakataka sa pag-ibig ng Diyos. God's love bleeds into every fabric and fiber of our lives. Sa bawat higla ng ating buhay, dumudugo yung pong pag-ibig ng Diyos. Every fiber and fabric of our life. Naamdo po yung pag-ibig ng Diyos. His love touches every area of our life. Bawat bahagi ng ating buhay, inihipo ng pag-ibig ng Diyos. There is nowhere we can go to escape the love of God. Wala pong lugar na pwede tayong puntahan na pwede natin takasan ng pag-ibig ng Diyos. Hindi natin magtatakas kasi tayo ay anak ng Diyos. This is ang tayo magpunta. Dala-dala po natin ang pag-ibig ng Diyos. Bawat area ng ating buhay, every area of our life touches by God's love. Sabi nga po ng isang mangangaral, even when our world falls apart, we can say, God, I don't know why this is happening. I don't understand it, but I am so glad to know you love me. Sabi niya, bumagsak man, magpapalapar man ang ating mundo. Sabihin man natin, Panginoon, hindi ko alam kung bakit nangyayari ito. Hindi ko ito naunawaan, pero Panginoon, nakakasigurado ako na mahal mo ako. Amen. Biski yung mundo po natin, magkagulo-gulo na. Na minsan hindi natin nauunawaan bakit nangyayari yan. Hindi ko alam, Panginoon, pero alam mo po, Panginoon, sigurado ako, mahal na mahal mo. Yun po yung pinakamalaga. Yung alam mo, mahal ka ng Panginoon. Hindi po mahalaga kung nangyayari sa ating kapaligiran. Hindi mahalaga kung anong pinagdadaanan mo. Hindi mahalaga kung anong sasabihin ng tao sa'yo. Ang mahalaga, alam mo sa sarili mo, mahal na mahal po tayo ng Panginoon. Amen. Palakpakan po natin si Lord. Sabi po ng Ray Fowler, we are like a little boy who gets separated from his mother in the morning. Katulad daw tayo ng isang batang lalaki na nakiwalay sa nanay sa mo. Sino po dito ang bata ka nakiwalay sa nanay mo? Si Ana. Si Ana mo maliit yan eh.
Sa anak niya sa festival mall. Hanap kami ng hanap. Nawawala yung pala tatago. Tinataguan kami. Di ba? Ang hirap. Pero may hirap talaga natin nawala ka. Sabi niya dito, para tayong bata na lalaki, nakakalasin na natin sa buhay. Sabi niya po dito, he was looking around for his mother and getting scared. He began to cry because everyone was a stranger and everything looked so confusing and every store was packed and he didn't have his money. Sabi niya, tumingin siya sa paligid-ligid, hindi niya makita ang nanay niya. Lahat na nakikita estranghero sa kanya, hindi niya kilala. At nakukumpis na siya. Yung mga tindahan ay punong-puno ng tao pero wala ang kanyang nanay. Hindi niya makita. But all of a sudden, his mother found him up. His eyes began to dry not because he's surrounding with chains, but because of whose arm he was in. Sabi ko doon, sabi niya, natagpuan siya ng kanyang nanay. Bigla po siya huminto sa pag-iyak. Hindi dahil nagbabaw si Randy, hindi dahil nagbabaw niya, kundi dahil kung kaninong kamay siya naandoon. Kasi yakap po siya ng kanyang nanay. Alam mong bata, ano man ang mangyari, protektado siya sapagkat hawak-hawak po siya ng kanyang nanay. Kapag meron po tayong nagmamahal sa atin, na hawak-hawak tayo, no matter ano man yung pangyayari na gaganap, hindi mahalaga eh. Kasi alam mo, yung tao nagmamahal sa hawak-hawak ka, hindi ka papabayaan. When we have someone who loves holding you, it doesn't matter anymore what everyone else does or what the circumstances or what the future holds. Ang alam mo, sigurado ka ligtas sapagkat hawak-hawak ka kung tao nagmamahal sa iyo. When we are in the arms of a loving God, kapag tayo po'y nasa bisig na mapagmahal na Diyos, ano man ang nangyayari sa ating kapaligiran, hindi mahalaga man nangyayari ang mga sirkumstansya, hindi mahalaga kung ano mangyayari sa ating bukas. Ang mahalaga, hawak tayo ng makapangyarihang kamay ng Diyos. We are sure, hindi tayo dapat mag-alala, hindi tayo dapat matakot. Sapagkat hawak tayo ng ating Ama sa langit na makapangyarihan. Sabi ko ito sa naalala ko lang, John chapter 10, verse 27. Pakiano na. I give them eternal life. John 10:27. O 10:28 kasi kaya lang. Naalala ko lang. Verse 28. Yan. I give them eternal life and they shall never perish. No one can snatch them out of my hand. Binigyan ko sila ng buhay na hindi sila makain. Hindi sila maagaw. Nino sa akin naman. Sabi ko sa verse 29. My Father who has given them to me is greater than I. No one can be able to snatch them out from my Father's hand. Sabi ni Kristo, binigyan ko sila ng buhay na langgan at di sila maagaw. Hindi naman sa akin naman. At ang sabi niya ni Jesus, ang aking Ama ay na binigay sa akin ay mas dakilang sarap. Hindi sila maagaw. Hindi naman sa kamay ng aking Ama. Ibig sabihin, tayo po, nasa kamay ng Ama, nasa kamay ng Anak. Yung katotohanan ng alam natin, hawak tayo ni Jesus, hawak tayo ng Lord, dapat katakot. Hawak tayo ng Diyos na nagmamahal sa atin ang lulusan. Sure na sure, ligtas na ligtas po tayo. Palakpakan po natin ang Panginoon. God love is all consuming. God love is personal. Personal. We believe in one God, in three distinct persons, God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Ang Bible po nag-declare that God is a personal being. Because He's a personal being, God is capable of loving and being loved. Meron siyang kakailangan magmahal at mahalin. As a personal being, He loved each of us personally. Personal po yung pag-ibig ng Diyos sa atin. Tayo po as a congregation, as a church, mahal po tayo ng Panginoon as a congregation. Yung buong body of Christ sa buong Pilipinas, mahal po ng Diyos yan. Pero individually, mahal po tayo ng Panginoon. Sinabi na, for God so loved the world, ang tinutukoy na po itong tao. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Personal po tayo mahal ng Panginoon. Amen.
nung sinabi ng Diyos, I love mankind, its people, individual people. Tayo pong pamilya, mahal ni Lord. Pero personally, individual, mahal tayo isa-isa ng Panginoon. Amen. Sapagkat si Kristo, yung siya namatay sa krus ng Kalbaryo, hindi po sa isang pamilya, hindi personal para sa atin. Namatay siya para sa iyo. Namatay siya para sa akin. Personal. Yung pag-ibig ng Diyos sa atin. Ang sabi po ni Karl Barth, the famous German theologian, siya po ay visited the United States, a student at a seminary asked, ulitin po natin, when Dr. Karl Barth, the famous German theologian, visited the United States, a student at the seminary asked, Dr. Barth, what is the simple, most important truth you have learned as a theologian? Sabi ng estudyante, ano yung pinaka-simple at pinakamalagang katotohanan na natutunan mo bilang theologian? Sabi ko, nagkasagot niya. Dr. Karl Barth replied, the most important thing I have learned is this. Jesus loved me, this I know, for the Bible tells me so. Ang pinaka-importante daw na natutunan niya sa theologian, mahal siya ng Diyos at alam niya sapagkat yun ang sinasabi ng Biblia. Amen. Yun ang pinaka-great na natutunan. Alam ko, mahal ako ng Diyos sapagkat sinasabi ng salita ko ng Diyos. Amen. Yun po yung katotohanan. Napakalaga mong bagay na malaman natin na tayo ay mahal ng Diyos. Jesus loved me is the center of the nations of the Christian faith and the cornerstone of the nature of God. He loved us personally. Mahal ka ni Lord personally. Brother Peggy, mahal ka ng Panginoon. Si Hannah, mahal lang niya. Ang bawat sa atin, and as a congregation, mahal ko tayo ng Panginoon. God love is personal. God love is beyond comprehension. Yung pag-ibig ito, napakahirap makunawaan. Sabi ng Psalm 113, verse 13 and 14, as the Father pities his children, so the Lord pities those who fear Him. For He knows our praying, He remembers that we are dust. Kung paano nahahamag ang ama sa anak niya, kaya hindi siya nahahamag sa mga takot sa kanya. Alam niya na ang alabok itong ating pinagmulan at sa alabok din naman tayo ang ating kahantungan. God knows you and me. Kilala po tayo ng Panginoon bawat sa atin. Alam niya kung ano yung ating kapatayuan. Alam niya yung mga ginagawa natin. Alam niya yung kahinaan natin. Alam niya yung kapapaka natin. Alam niya kung sino yung mga pasaway sa Kanya. Pero still, mahal po tayo ng Panginoon. Kaya nga, incomprehensible. Napakahirap maunawaan. Hindi na nga tayo sumusunod eh. Pasaway na nga tayo eh. Pero mahal pa rin tayo ng Diyos. Hindi natin mabakit, Lord. Hindi ka ba tumingin sa sarili? Okay natin yan eh. Panginoon, sino ako? Sino ako po? Sino ako? Yung bang nag-ano na sa Panginoon? Lord, sino ako? Nakarap sa amin. Para isakripisyo mo yung anak mamatay sa gusto ng Kalbaryo. Sino po ba ako, Panginoon? Di ba? Sino ba tayo? Si Kristo yung namatay sa gusto ng Kalbaryo. Makasalanan po tayo. Incomprehensible. Pag-ibig ng Diyos na hindi natin kayang maunawaan. God knows that we are sinners, yet He forgive us. We don't deserve justice, yet God grant us mercy. God love for us is beyond comprehension. Sino ba tayo para isakripisyo yung kanyang anak? Sino ba? Pero yung katotohanan, isinakripisyo dito yung buya para sa atin, ay malaking galit niya sa atin. Yan po isang Vietnam veteran and Air Force Colonel. Ang pangalan po niya. Isang Vietnam veteran and Air Force Colonel. Pangalan po niya si Colonel John Mansour. So po yung nagkwento ng isang 8 years old orphan Vietnamese girl who was wounded after a misdirect mortal attack. So isa pong Vietnamese na orphan na sa orphanage, tinamaan, misdirect mortal attack. Nasugatan po yung bata. So, ang ginawa po ng Colonel, tumawag ng, kasi American nurse, tumawag po ng nurse, at saka ng doktor.
tinignan po nila yung bata. At sila po yung nagpasya, sabi po nila, ang bata ko siguradong mamamatay kapag hindi nagkaroon ng blood transfusion. Pag hindi nasalina ng dugo, siguradong mamamatay yung bata. So ang ginawa po nila ay nagkaroon po sila ng instant testing ng mga dugo. Kung anong type ng dugo, kung sino yung kamat sa bata. Doon sa mga Amerikanong nurse, lahat ng lahat ng mga puro Amerikano eh. Wala pong katype yung bata. Pero meron doon sa mga Vietnamese orphans, meron po siya type ng dugo. Ang problema nila, paano nila ipapaliwanag yung... Kasi nga, yung Vietnamese hindi nakakaintindi ng English. Eh sila Amerikano, paano nila ipapaliwanag? So nakakita po sila ng isang hindi naman Vietnamese, pero meron siyang kaalaman kung paano ipapaliwanag sa pamagitan ng sign language. Kasi sa iyo lumaki sa Vietnam, pero alam niya kung paano ipapaliwanag. So ganun po na, sa pamagitan ng sign language, pinaliwanag niya. Nasabi niya baka sa pamagitan ng sign language, hanggang hindi sinasalina, hanggang hindi na ibabalik yung dugo ng batang itong nawala, sigurado siyang mamamatay. So naawa ng mga bata. Pagkatapos sabi niya, sino sa inyo ang willing na magbigay ng dugo para mailigtas yung bata? So yung mga bata ng mga Vietnamese na nasa orphanage, siyempre tahimik po sila. Kaya may ngayon ng pumbakan tumas ang kamay. Kaya ng konti, binaba. Sumunod tumas ang kamay. So turuwa po yun na, salamat, thank you, sabi niya. Tinanong, yung bata, ano pangalan mo? Sabi ng bata, ang pangalan ng bata ay si Heng. Heng came the reply. So Heng was quickly laid on a pallet, his arms swabbed with alcohol and a needle inserted in his face. So sino mo na pusang kuna ng dugo? Through his ordeal, Heng lay still and silent. Tahimik lamang po siya. Nang bigla na naman, yung kanyang kanang kamay, kasi pinuna ka naman dugo, isang kamay lang eh. Itinakip niya sa kanyang mukha. Pagkatapos mo narinig lang umiiyak, yung mahinang iyak ng bata. Iyak ng iyak ng bata. So yung American nurse, ano siya sabi, there's something wrong. Merong mali. Bakit naiyak yung bata? Kasi iyak yung bata. Kaya natin yung iyak lang iyak. Bigla akong may dumating na Vietnamese nurse. So tinanong, bakit? Kausapin mo yung bata kung bakit naiyak. So kinuusap ko ng Vietnamese nurse, nakaintindi na kasi Vietnamese eh. Kinuusap, bakit ka naiyak? Pinaliwanag ng nurse. Gano'n, natapos na ipaliwanag ng nurse, huminto sa pag-iyak yung bata, napatingin sa pagkatapos nagkaroon ng aliwalas yung kanyang mata. So pagkatapos, tinwento niya ito sa mga American nurse. Sabi niya, bakit? Kasi misunderstood na kayo. Ang akala niya, mamamatay siya, sapagkat ang buong akala niya, lahat ng kanyang dugo ay kukunin para isalin sa bata. So ang akala niya, mamamatay siya. Kasi ang pagkaalam niya, yung lahat ng dugo niya, kukunin para isalin sa bata. Kaya pala siya umiyak, kasi akala niya, mamamatay siya. Ang sabi nung American na, ganun naman pala ang pagkakaalam niya, bakit willing pa rin siyang ibigay? Nagtaka sila kasi ang alam ng bata, yung lahat ng dugo niya ibibigay niya. Pero sabi nila, bakit willing pa siya? Ganun naman pala ang pagkakaalam niya na bakit willing pa siya? Na ibigay yung kanyang dugo. Nilapitan na ulit yung nurse, tinanong. The Vietnamese nurse repeated the question to the little girl. And ang simple lang yung sagot. Sabi ng Vietnamese, bakit ganun naman pala alam mo? Ang alam mo pala ay kukunin lahat ng dugo at mamamatay. Pero bakit willing kang ibigay yung dugo mo? Sabi ko, because he is my best friend. Sapagkat siya ay matalik kong kaibigan. Pero mo isang bata, hanggang ibigay ang kanyang buhay. Kasi bakit? Kasi matalik ng kaibigan yung mamamatay. Yan po ay isang sulyap ng incredible, incomprehensible love of God for us. Sabi ng John 15:13, no one has greater love than this, that someone would lay down his life for his friends. At sabi ng Bible, we are the friend of God. BFF po natin ang Panginoon. At binigay niya yung buhay niya because mahal na tayo. Isipin mo, yan nagtataka yung mga magkano
Alam mo pa ng gano'n ng sitwasyon. Bakit? Because she is my best friend. Sino po dito? Kaya mong ibigay ang buhay mo sa best friend mo? Sino po? Pero, wala. Si Jesus Christ. Si Kristo po nung namatay sa krus ng Kalbaryo, hindi pa tayo best friend. Nung si Kristo namatay sa krus ng Kalbaryo, sabi mga makasalanang pasaway o rebelde. Sabi ng Romans 5, God demonstrated His love toward us when we were still sinners, Christ died for us. Nang ibinigay ni Kristo yung buhay niya sa atin, hindi pa tayo best friend ni Jesus Christ. Hindi pa tayo anak ng Diyos. Tayo po'y makasalanan, rebelde, pasaway. Ibinigay niya yung kanyang buhay nung tayo po'y mga makasalanan pa. Kaya incomprehensible, Romans 5:8. But God demonstrates His own love for us. We were still sinners, Christ died for us. Kung tayo makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. Kaya lagi natin siya, sino ba ikaw? Sino ba ako para isakripisyo nito sa kanyang kaisa siya na mamatay sa krus ng Kalbaryo? Kung gusto po natin maunawaan yung pag-ibig ng Diyos, wag po tayong makinig doon sa mga love song. Wag po tayong makinig sa mga tao na nagsasabing mahal nila ang Diyos. Para natin makita yung pag-ibig. Tumingin po tayo sa krus ng Kalbaryo. Look at the cross. Look at the cross of Christ. If you want to get the depth of what it means to love and be loved, look at the cross of Christ because there's God's love come to mankind. Yung pong pag-ibig ng Diyos dumating sa sangkatauhan kung si Kristo po yung namatay sa krus ng Kalbaryo para po sa ating mga makasalanan. The cross is the ultimate expression of God's incomprehensible love to mankind. Our is love for us. If we ever wonder if God loves us, look at the cross. Kung ikaw ay nagtataka kung bakit mahal ka ni Kristo, tumingin ka sa cross. At kung ikaw ay nagdududa na mahal ka ni Kristo, tumingin ka sa cross. Meron po kasing isang, naalala ko na, hindi mo siya naglagay dito, meron po isang Christian sa may aksidente, nakaranas po siya ng pain from mula dito pababa, nakarating po sa hospital. Every day, nararamdaman niya po yung sakit. Dinatawag siya ng kanyang mga kaibigan, kapwa Christian, pamilya. Tapos ay salit na sa po yung encourage, sa po yung nag-encourage pa, magpatuloy yun sa Panginoon. Tapos meron po siyang isang mataling na kaibigan na dumating. Sabi sa kanya, hindi ka ba tinutukso ng kaaway sa kalagayan mo? Kasi nakiga ka sa montaray mga dumadalaw sa iyo, pagurot namin may pamilya naman sa iyo. Sabi niya araw-araw, tinutukso daw siya ng kaaway, sinasabi mo sa kanya, hindi ka mahal ng Diyos mo. Kung mahal ka ng Diyos mo, bakit pinabayaan ka ma-aksidente? Bakit nakaratay ka? Bakit nararamdaman mo sakit? Samantalang mga kaibigan mo nagpupunta dito, pamilya, masaya. Hindi ka mahal ng Diyos mo. Yung sinasabi mo sa kanya, ano sabi ng kaibigan? Ano ang sinasabi mo? Sinasabi ko sa kanila, hindi ba ako mahal ng Diyos? Tinuturo ko. Tingnan mo yung ginawa niya sa krus ng Kalbaryo. Hindi ba ako mahal ng Diyos? Hindi ka ba mahal ng Diyos? Tumingin mo tayo sa krus ng Kalbaryo. The cross is the manifestations of God's love for us. Yung po yung manifestasyon ng yung pong hindi kayang ipaliwanag na pag-ibig ng Diyos. The cross is God's way of saying, I love you this much. With His arm outstretched. God's final word to us are etched on the Roman cross. They are blood, they scream to be heard, they say, I love you so much. Yung message nyo. I love you so much, mahal kita sobra-sobra. I love you so much. Yung pimensahe ng Panginoon. Last message niya, anak, I love you so much. Maging sino ka man, ano man ang katatayuan mo, ano man yung pinagkagagawa mo, nagkakamali ka, nagkakasala ka. Pero sinasabi ng Panginoon, anak, I love you much. Sinasabi ng Panginoon, pag-ibig ko sa iyo, walang yung pag-ibig ko sa iyo, hindi magbabago. Yung pag-ibig ko sa iyo, hindi nakabase sa pag-ibig ko sa akin. Hindi mo man ako mahal, hindi mo man ako sobrang mahal, pero mahal na mahal kita. Palakpakan po natin ang Panginoon.
lahat ay tumayo. Ito po yung benediction, Numbers chapter 6, bago tayo mag-communion. Numbers chapter 6, verse 22. Sige tayo punta lahat, ikanya po natin, tanggapin natin yung blessing, Lord. Hallelujah. Okay, kung sinasabi sa 26, verse 22, and the Lord said to Moses, say to Aaron and his son, this is the way you shall bless the Israelites. Say to them, the Lord bless you, pass guard and keep you. The Lord make his face to shine upon and enlighten you, and be gracious, kind, merciful, and giving favor to you. The Lord lift up his approving countenance upon you, and give you peace, tranquility of heart, and life continually. And they shall put my name upon them, and I will bless them. Receive the blessing. Lord, maraming salamat. Purihin ka, Panginoon.